may mga bagay na pumapasok sa ating isip na nagiging dahilan para mag-isip tayo ng mga negatibong bagay, tulad ng mga bagay na pwedeng nagiging dahilan para ikahiya natin ang ating sarili, or nagiging dahilan para magalit tayo sa ating sarili. Pwede naman nagiging dahilan para ma-stress tayo, or matakot, or mag-alala. Ngayon, ang mga bagay na to ay may negative na epekto sa ating katawan at isip. Kasi kapag nag-aalala tayo or natatakot ng sobra, or naiisip natin yung mga kayahiyang bagay na nagawa natin sa nakaraan, lahat ng to ay nagiging sanhi ng stress sa ating katawan at isip. Ngayon, kapag nasobrahan ka ng stress, pwedeng bumagsak ang iyong immune system at ikaw ay magkasakit. Yung ibang tao, pilit nilang inaalis ito sa isip nila. Pilit nilang nilalabanan yung mga negative na bagay na pilit na pumapasok sa isip nila. Ngayon, tama ba na labanan ang mga bagay na to sa ating isipan? Tama ba na sapilitan nating alisin ang mga bagay na to? Ang sagot ko dyan ay hindi. Hindi siya tama dahil hindi yon ang tamang paraan. Kasi para siyang ligaw na damo. Ang ligaw na damo, kapag pinutol mo, babalik lang ulit yan. Pag pinutol mo ulit, babalik at babalik yan. Babalik yan hanggat hindi mo pinuputol yung ugat. Same yan sa mga negatibong bagay na naiisip mo. Para maalis mo ng tuluyan ang mga negatibong bagay sa isip mo, kailangan mo munang tanggapin na nangyayari yan sa'yo. Kailangan mong i-acknowledge at mag-take responsibility sa mga bagay na pumapasok sa isip mo. Kasi hanggang tinatakbuhan mo yan, hanggang di mo siya hinaharap, patuloy ka niyang susundan. Yan ang magiging iyong multo. Kaya napaka-importante na kailangan mo siyang harapin. Kailangan mo siyang akuin, or kailangan mo talagang mag-take responsibility. Yan ang unang step para maalis mo siya ng maayos. Sa totoo lang, napakaraming ugat ang pwedeng maging sanhi ng mga iniisip mo ngayon na negative na bagay. So sa video na to, bibigyan ko lang muna kayo ng mga general tips. Tapos sa susunod na video na lang yung mga mas malalim na details, kasi hindi talaga siya kakayanin ma-explain lahat dito sa iisang video lang. So ngayon, general tips lang muna ang ibibigay ko. Kung ikaw ay may galit sa iyong sarili or kinakahiya mo ang iyong sarili, ang una mo munang kailangan gawin ay patawarin ang iyong sarili sa mga bagay na pwede mong ginawa or na-experience mo. Ikaw lang ang makakapagbigay ng second chance sa sarili mo. Kailangan mong mahalin ang iyong sarili ng unconditionally. Kasi ikaw lang ang makakapagbigay sa sarili mo ng second chance. Ikaw lang ang magiging kaibigan ng sarili mo. So, kailangan mong maging best friend sa sarili mo. Kailangan mong mahalin ang sarili mo
ng paulit-ulit. Kung ikaw ay nagkakamali man ng paulit-ulit, kailangan mong bigyan ng chance ang sarili mo ng paulit-ulit. Hindi mo kasi yun makukuha sa ibang tao. Sa'yo lang manggagaling yun. Kapag napatawad mo na ang sarili mo, mas madali mo nang mapaprocess yung ugat ng kung bakit mo kung bakit nagagalit ka or bakit kinakahiya mo ang iyong sarili. At kung ikaw naman ay iniisip mo na ikaw ay may sakit, kumbaga pag may naramdaman kang palpitation or mga hindi ka aya-ayang nararamdaman sa iyong katawan, ikaw ay nag-worry na agad na ikaw ay may sakit. Ang masasabi ko dyan, kailangan mo muna magpatingin sa doktor. Kasi sila lang talaga ang makakatulong sa'yo. Ngayon, pagkatapos kang tignan, kung wala naman talaga, pwede kang humingi ng mga advice kung anong mas makakabuti sa'yo para ma-manage yung mga nararamdaman mo. Pwede ka rin humingi ng mga herbal medicine or mga tea na pwede mong inumin. Ang masasabi ko lang, kung may iinumin kayo na gamot, wag kayong mag-self-medicate kasi pag nagkamali ka ng gamit ng gamot, lalo na yung gamot na ininom mo ay wala namang kumbaga hindi naman niya nagamot yung kailangan niyang gamutin sa'yo kasi iba naman yung sakit na kailangan gamutin, tapos yung sakit na yun wala naman sa katawan mo, tapos ginamit mo yung gamot na yun, maaari siyang magkaroon ng side effect. So kung may gamot kayo na iniisip nyong inumin, kailangan nyo muna magpakonsulta sa medical expert. Ngayon, kung wala naman nakita sa inyo or kung meron man pero manageable naman at kung willing kayo, sinasuggest ko na pwede rin kayo mag-try ng holistic approach. Sa holistic healing approach, hindi lang physical body ang tinatalakay dito or target dito, kundi ang inyong energy body rin or energy side. So ang mga energy side na to ay yung emosyon, ay yung isip at ang iyong kaluluwa. Kasi ang mga bagay na to, ito yung mga gawa sila sa energy. So makakatulong sa inyo ang meditation para ma-manage or ma-cleanse ng maayos ang inyong physical body at ang inyong energy side, which is yung emotion, yung isip at ang inyong soul. Kasi may mga iba't ibang meditation na pwede nyong gawin. Pwede yung pangpakalma. Meron naman yung meditation na nakakatulong sa inyong isip, sa inyong emosyon, at sa inyong kaluluwa. Kasi kapag ang tao may stress or sabihin natin may depression, may anxiety, or may mga gumugulo sa isip niya, hindi lang physical body ang apektado sa kanya, kundi yung energy side niya rin. Apektado yung isip, apektado yung emosyon, apektado yung kaluluwa. Kaya kapag ginagamot ang
ang anxiety or depression, hindi lang dapat physical body ang tinitignan din. Kasi dahil nga apektado rin ang iyong isip, ang iyong emosyon at ang inyong soul, kailangan din magamot ang inyong isip, ang inyong emosyon at ang inyong soul. Sa madaling salita, kailangan magamot yung energy side nyo. Marami namang approach ang pwedeng gamitin, pwedeng prayer, ng mga Bible study. Maganda rin yan para sa soul. Pwede rin yung sinasabi ko na meditation, yung specifically yung chakra meditation, CHAKRA meditation. So etong mga bagay na to ay bahagi ng self-help techniques na pwede nyong gawin at hindi siya ganun ka delikado kasi wala ka namang kailangang inumin na gamot. More on exercise lang siya para sa isip, para sa emosyon nyo din. At kung gusto nyo naman ng light exercise, nakakatulong ang jogging, pwede rin ang yoga. Yun ang mga self-help techniques na pwede nyong gawin na bahagi ng holistic healing approach. Dahil sa video na ito, ini-encourage ko kayo na harapin at tanggapin ang mga nangyayari sa inyong buhay. At gusto ko rin i-encourage kayo na harapin ang pumapasok sa isip nyo, kasi napaka-importante na pagharap sa mga to. Kasi pag naharap nyo na ang mga to, ma-let go nyo na. At ang pag-let go ang pinaka-importante din na part. Kasi kapag na-let go nyo na yung mga bagay na gumugulo sa inyong pagkatao, mawawala na rin yung attachment nyo sa mga bagay na yun. At pag nawala na yung attachment nyo, magkakaroon na kayo ng peace of mind. At dahil dun, maaring hindi na kayong magulo ulit ng mga bagay na pumapasok sa isip nyo. Ngayon, ang gusto ko lang ay huwag kayong masyadong mag-expect na 100% kayong matutulungan ng holistic healing approach. Pero hindi ko sinasabi na hindi siya effective. Ang sinasabi ko lang, depende siya sa tao kung gaano ka kawiling gawin ito. Kasi pwedeng hindi niya tuluyang maalis, pwede ring dahan-dahan niya lang maalis. Pero kasi kung kahit hindi man maalis, at least magkakaroon ka ng peace of mind at hindi ka na talaga tuluyang maapektuhan nung iyong nararanasan. Kung hindi ka naman kung hindi ka na naapektuhan nung nararanasan mo kahit nandyan pa, at least mapagpapatuloy mo ang iyong buhay. Gusto mo pa ba ng iba pang video mula sa akin? Subscribe na para maging updated ka sa mga susunod na video.